Hi guys! So, Botica Vlog tayo for today's video. And dahil marami po akong nare-receive na question related sa Ursiflora, sa pag-uusapan natin ngayon ay si probiotics. So, tatry po natin sagutin yung mga common questions na nare-receive ko online and even dito sa drugstore para din maturuan natin yung mga manonood kung paano ba yung tamang pag-inom at alin ba dito sa dalawang to ang dapat na i-take nyo. So, depende po yan kung ano yung condition nyo. So, if bago po kayo sa channel na ito, ako nga po pala si Irish, isa po akong pharmacist. So, if interested kayo sa topic na ito, keep on watching. Ano nga ba mga probiotics? So ito ay mga buhay na microorganisms tulad ng bacteria at yeast na tumutulong upang lalong palakasin ang ating immune system. Ilan sa mga benepisyo na pwedeng maibigay ng probiotics ay ang pagtulong nito sa pagtunaw ng ating mga kinain, pagbalanse ng good at bad bacteria sa ating tiyan, at pagpapalakas ng immune system para hindi tayo madaling magkasakit. Alam nyo ba na 70% ng immune system natin ay matatagpuan sa ating tiyan? Ibig sabihin kapag healthy ang ating tiyan, mas malakas din ang ating immune system. Kaya kung gusto mong iwas sakit, hindi lang vitamins ang kailangan. Dapat alagaan mo rin ang iyong gut health. So unang question, ano bang pinagkaiba ni Ursiflora Gut Defense at saka ni Gut Restore? So si Gut Defense po, ito yung pink. So meron po siyang 2 billions na Bacillus clozi. So si Bacillus clozi, ito po yung live na microorganism na laman po sa kada vial nito. So hindi po ito ginagamit pampausok or pang-inject ha. So iniinom po ito. So pagka magta-travel kayo or magfo-food trip kayo, para po maiwasan yung diarrhea, so ang iniinom po ay si Gut Defense. So ginagamit po ito to prevent diarrhea and para kung gusto nyo lang ng daily protection for your gut health. So, Ursiflora Gut Defense po yun. Halimbawa naman na nagdadiarrhea na kayo, nagtatain na. So, ang gagamitin na po natin dyan ay si Gut Restore. So, ito po yan, yung orange. So, meron naman po yan na 4 billion. So, doble po siya nung laman ni Gut Defense na microorganism. So, ito 2 billions, ito 4 billions. Okay, so pag nagdadiarrhea na po, ito na po. Gut Restore na po tayo. Para maiwasan ang pagkakaroon ng diarrhea or para gusto nyo lang na protektahan yung gut health nyo, defense po tayo. So, pag-usapan naman natin ngayon, paano ba siya inumin? So, si Gut Defense po, para sa 6 months old pataas hanggang 11 years old, pwede po siyang uminom ng 1 to 2 vials per day. Para naman po sa adults, pwede pong 2 to 3 vials per day. Make sure po na kung iinom kayo, may 3 to 4 hours interval po. For example, uminom kayo ng 10 a.m. ng isa para sa adult, 10 a.m. Yung next na inom nyo po, kung gusto nyong uminom ulit, 11, 12, 1, 2. So, 2 p.m. po. Okay, so dapat may allowance po na 3 to 4 intervals from the time na huling beses kayong uminom. So, halimbawa naman po kayo ay nagdadiarrhea na. So, syempre, ang gagamitin nyo na ay si Gut Restore. So, para din po ito ha, ang pwede lang pong uminom ng Ursiflora ay 6 months old pataas. So, para sa Gut Restore, isang vial lang po talaga kada araw. So, regardless po sa edad, kahit na teenager yan, bata, matanda, isang vial lang po talaga kada araw. And i-add ko lang din po, kasi di ba si Gut Restore, iniinom po siya pag nagdadiarrhea na. So make sure na bukod po sa, kung iinom kayo ng Ursiflora Gut Restore, huwag pong kalimutan na uminom ng ORS, Oral Rehydration Salt, para po maiwasan ang pagkakaroon ng dehydration. And of course, if symptoms persist, mas maganda po talaga na pumunta sa doktor. Pwede po ba siya sa baby? So, depende po kung ilang buwan. Kasi si Ursiflora po, si Restore at saka si Defense, pwede lang po yan above 6 months old. So, 7 months old pataas po. Halimbawa pong nagdadiarrhea kayo at umiinom na kayo ng Gut Restore, hanggang kailan nyo siya pwedeng inumin? So, pwede naman po na hanggang 1 week or kung hanggang kailan po ni-recommend ni Doc.
Then next, paano po siya iinumin? So kanina nabanggit ko na mukha kasi siyang pausok, 'di ba? So ito yung sa Gut Restore. Then ito yung Gut Defense. Okay? So hindi po yan ginagamit pampausok, hindi din po ini-inject, so iniinom. So ito po, iti-twist nyo lang yan. I-shake nyo po muna. So, shake nyo po muna, then i-twist nyo lang po tong cup na yan. Mabilis lang po yan matatanggal. I-twist nyo lang, then diretso po inom. Wala po itong lasa, so lactose-free, gluten-free, sugar-free. Okay? So, kung wala po siyang lasa, pero kung hindi po kayo comfortable na inumin siya diretso, pwede nyo pong ihalo sa tubig, sa gatas, sa tsaa, sa juice. So, depende po sa inyo. Pero wala naman po itong lasa, so very convenient kung ididiretso inom nyo lang po siya. Next, kailan ba to pwedeng inumin? Bago kumain or pagkatapos kumain? So, depende po sa inyo kung ano po yung mas convenient sa inyo, saan po kayo mas comfortable. Dahil pwede nyo po itong inumin kahit wala pang laman ng tiyan or kahit pagkatapos kumain. So, kung wala pa pong laman ng tiyan, hindi po sasakit ang tiyan nyo, don't worry, kasi hindi naman siya irritating sa tiyan. So, parehas po yan. Pwede nyong inumin before or after meals. So, wala naman pong magiging problema. In fact, very gentle po ito sa tiyan. And kung inumin nyo man po pagkatapos kumain, huwag din po kayo mag-alala kasi hindi naman siya makaka-apekto dun sa effect ni Ursiflora. So, depende po sa inyo kung kailan nyo siya gustong inumin. So, next po, saan nyo siya pwedeng ilagay? For example, bumili kayo ng 5 or 10. So, hindi po kailangan naka-ref. Basta room temperature, okay lang po. And hindi po siya exposed sa araw. So, okay lang. Hindi po maiinitan. Room temperature, 30 degrees Celsius. So, okay lang po yan. Guys, reminder lamang po, if symptoms persist, always consult your doctor. So, hopefully, nakatulong po ang video na to para mas maintindihan niyo ang pinagkaiba ng Ursiflora at kung paano po ito inumin. Yun lamang po. Salamat!